Showbiz fanatics, Isko Moreno abay tahasan or live na nag-public apology sa Eat Bulaga at sa TVJ sa kanilang programang Tahanang Pinasaya. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit lover cards natin na lagi nag-aabang at antabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga po, naglabas po ng isang article ang Billionario.com patungkol po sa, or ang title nito ay Suka Kayo, Haloshos. Tape ordered to pay 3 million in damages to Eat Bulaga's owners while Gozon GMA walks away unscathed. No? So kasi nga po, 'di ba, kung matatandaan po ninyo na ang korte po ay naglabas na ng kanila pong kung magkano yung damages, kasi 21 million pong hinihingi ng TVJ dun sa damages sa paggamit ng mga videos ng TVJ without their proper consent. The Television Production Exponent Incorporated or tape of convicted child Romy Haloshos is facing 3 million penalty for the unauthorized use of the Eat Bulaga trademark properties on GMA Network led by Felipe Gozon. Last December 2022, ruling by the Marikina Regional Trial Court, RTC Judge Romeo Dizon Tagra directed tape to pay 2 million in temporary damages, 500,000 in exemplary damages, and 500,000 in attorney's fee to complainants Tito Vic Soto and Joey De Leon, TVJ, and their creative partner Jenny Pere for committing unfair competition and copyright infringement. Tagra clarified that only tape was held liable for damages related to the Eat Bulaga infringement since TVJ did not seek compensation from GMA. So, ganon kabait, diba, ang TVJ. Hindi sila nanghingi ng any amount sa GMA. Ang talagang pinunterya nila ay ang Haloshos. And at the same time, kasama sa babayaran po nila even yung attorney's fee, si attorney Enrique, babayaran po nitong tape, no? Pero alam nyo po ba, nakasabay na mga balita at kasabay po dun sa inilabas ng Marikina Regional Trial Court ay meron pong mga pro-tape ang naglabas ng kanilang mga sentimiento. Sabi po nila na maghahabla or parang aapela daw di umano ang kampo ng Tape Incorporated dahil sa pagkakaroon ng depektibong desisyon ng korte na kinwestiyon ng kampo ng Tape Incorporated at GMA Network Incorporated. So, ano po ang inaasahan natin na talagang gagawin nila ito? Syempre, hindi naman sila pinabura ng Marikina Regional Trial Court, kaya ang sasabihin po nila, depektibo daw di umano ang desisyon ng korte. Ay nako, mukhang talagang mahaba-haba pa, pero still the same, hindi pa rin nila pwedeng gamitin ang trademark na Eat Bulaga dahil po sa injunction na inalabas ng Marikina Regional Trial Court. Pero ito na nga, no, dahil pinag-usapan at talaga namang ang dami pong mga reaksyon patungkol dito sa pagsusori nitong si Isko Moreno, no, sa kanila pong noontime program. Para po lubos nating maunawaan kung paano po nangyari yan, panoorin natin ang short video clip na ito. Isang kapuso na naman natin nagsisikap na bigyan ng ginhawa. Kaya araw-araw tumutok lang dito sa G sa Gedli, at pag wala kayong ginagawa habang nanonood ng Eat Bulaga, kahapon po yun. Saan ang pinakamasaya na po ngayon? Masaya na, tao na. Kalme, masasanay rin tayo. Alam mo, Isko, masasanay ka rin. I love you. Tao lang po ako. Pasensya na, I love you. We love you. Hindi nga inaasahan ni Isko Moreno na mababanggit niya ang titulong Eat Bulaga kasabay sa kanilang live show kani-kanina lang, ano. At dahil dito ay agaran nga siyang humingi ng pasensya, lalong-lalo na po sa mga legit lover cards, of course. And hindi rin naman natin nabalitaan na nangyari to eh. Kumalat lang po ito sa TikTok, no? TikTok
isa sa mga fan account, at nakita natin kung paano nag-public apology agad-agad itong si Isko, kasi dati ganyan sila, 'di ba? Parang pinipigilan po ng tape na bawal banggitin ang titulong Itbulaga sa programa ng TVJ. Ngayon nagkabaligtad na. Sila naman yung nag-iingat kasi nga nakasanayan na nila na banggitin ang titulong Itbulaga. Pero alam niyo po ba, ang maganda lang dito is tanggap na po, lalong-lalo na ni Mr. Isko Moreno, yung pagkatalo po nila. Hindi katulad po ng kanilang producers na tape na hanggang ngayon sinasabi po nila na depektibo daw di umano ang batas dito sa Pilipinas, at hindi sila sumasang-ayon sa naging desisyon ng Marikina Regional Trial Court patungkol po sa issue ng injunction and copyright infringement against Tape Incorporated and GMA Network. So, ang magandaan lang kay Isko, never po siyang nakialam at never po siya nagsalita patungkol sa issue. Talagang tanggap na tanggap niya, at parang mas masarap pa niyang sinasabi yung tahanang pinakamasaya. So, kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol sa bagay na ito? Comment down below. At dahil dyan, narito ang ilan sa mga reaksyon and komento po ninyo patungkol sa ating update. Magbabasa po tayo, At unahin natin ang komento. Mula po dito sa isang nag-react, sabi po ni Anna Hearts, ay tama naman ang sabi mo, swerte ang kambal, hindi nga lang sa fake bulaga, may kambal din ang legit Dabber Cats, may real life twin si Atasha at may twin din si Ellen. Pero, kasi po diba nung nangyari po yun, talagang sobrang, although sabi ng ilan, masaya sila. Yes, masaya sila dahil may trabaho pa rin sila. Syempre, dun sa kabilang parte ng kanilang mga puso, may kalungkutan, 'di ba? Kasi parang kahit anong gawin nila, kahit ano pong sayaw, tumbling ang gawin nila dun sa show, pero hindi pa rin sila tinatanggap at sinusuportahan ng maraming Pinoy. Ngayon, at least, 'di ba, nakahinga na sila ng malalim ngayon dahil at least talagang masasabing si kanila na talaga ang tahanang pinasaya pala. Sabi naman ni Mr. Francis Bitog, isa ako sa mga 4K nanood sa kanila kasi inaabangan ko bagong title nila at gusto ko makita ang iyak nila. Alam niyo po, para po lang sa kaalaman ng lahat, ako din po isa rin sa 4,000 na nag-abang. Pero habang nakaabang ako doon, other gadgets is nakatutok pa rin naman sa TVJ kasi inaabangan ko din kung ano ba ang magiging reaction nila, susunod ba sila sa korte or magmamatigas pa sila, 'di ba? Sabi naman ni Miss Samantha Savrel Labor, iyak sila ngayon pero nung niyuyurakan nila ang TVJ at inaagaw nilang pilit ang pinaghirapan ni na Tito Vic at Joey, ang saya nila, karma is real, deserve nila yan. Dahil sa ginawa nila sa TVJ, wala silang karespe-respeto sa mga legendary host TVJ. Alam mo, totoo rin po itong sinasabi po nito ni Miss Samantha. Noong mga panahon na nakuha nila yung approval ng IPO, yung sinatawag nila na parang ito po ay isang permit na pwede nilang gamitin yon. Grabe po yung nila grabe yung pride nila that time. And of course, another user said, wala naman silang karapatan sa Itbulaga. Sa totoong may-ari si Lord, hindi yan papayag sa mali, diba? Thank you, Lord. Ayan, napa-thank you, Lord naman siya dahil sa pangyayaring ito. And of course, sabi naman ni Miss Marie Chris Galang Garcia, you should have known from the start that Itbulaga doesn't belong to tape. And to you guys, Itbulaga now returns to its rightful owner, and that's TVJ. Sana nung nag-offer sa inyo ang tape na mag-host dyan sa show na, nag-iisip-isip muna kayo. Di yung agad-agad tanggap agad. Yung show na yan, di magtatagal. Unang-una, walang gaanong sponsor. Pangalawa, OA sa actingan ng mga host. Kanina ko lang to pinanood just to know their title. Di man lang ako natawa sa mga kakornihan nila. Mga bagito pa kayo sa pag-hosting Ang TVJ 44 years na. Alam niyo po ba ilan sa mga showbiz insiders ang nagko-komento patungkol po dito sa tahanang pinasara? Sinasabi po nila na talagang hilaw na hilaw daw di umano ang lahat ng mga host, nilahat niya, including Isko Moreno. Totoo naman kasi pagdating po sa hosting career, sobrang layo naman talaga ng agwat nila sa TVJ. Unang-una, agwat sa age. Pangalawa, yung agwat, yung yung longevity ng pagiging batikang host. Ito dito po sa Itbulaga kasi yung talagang branded Itbulaga, kapag nanood ka, kahit pa ulit-ulit yung mga jokes nila, matatawa ka pa rin kasi nandun yung spirito na talagang masasabi mo na this is legit, this is genuine, this is true, 'di ba?
Kaya yun po yung nararamdaman ng maraming Pinoy. Kaya naman salamat po sa inyong mga komento at kung hindi pa po kayo nakapag-like, share, subscribe, please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone. See you on my next vlog.